Diba? Sabi nga ni... Ba to? Ni... Sino yan? Isipin mo, habang alam kong puyat ka't wala kang tulog kahit isang minuto, simula pa kahapon ng alas 4 ng umaga, Ay, nakagising ka nako. na nagbabalita. Hindi po kami kasi natulog. Oo. Masaya kasi After po namin nag-program, ay diretso po kami sa Quiapo para sa traslasyon at tinapos po namin yung traslasyon hanggang kaninang 1:26. Hindi kasi natin inakala na tatagal ng ganun, may 20 oras. Kasi ang sabi nga ng pamunuan ng Nazareno 2025 na mas mabilis nga yung usad ng andas. Kasi inayos Mas yung gulo. enhance yung gulong. Pero hindi natin inasahan, doon pa lang sa bahagi ng ibang ruta, nagkaputulan na po ng lubid. Oo. Ang sinasabi ng Nazareno 2025 nasa Finance Road pa lang, naputol na daw Naputol na. partner yung isang bahagi ng lubid. Tapos pagdating San sa Sebastian. San Sebastian Church, dun sa Dungaw, naputol naman yung isa pa. Pero alam mo partner, yung pinakamagandang ginawa kanina, yung inatasan na yung pulisya, pati yung mga balangay na tumulong na sa paghahatak ng andas para mas mapadali. Halimbawa, nung paglabas ng bago mag-Quezon Boulevard. Oo. Ano nga bang street ito? Sige, kaya natin yan. Pagka Hidalgo. Hidalgo Oo, Street. tanda ko. Hidalgo Street, oo. Paglabas doon, talagang medyo bumilis, no? Diretso, di ba? Bumilis. Kasi di ba, nung nasa Hidalgo na o halos mag-Hidalgo na, in-announce di ba, doon sa Plaza Miranda, inutusan yung mga pulis at ibang balangay na kunin na, sila na yung maggiya para mas dire-diretso na yung bilis, yung usad nung andas. Kaya naman, di ba, nung sila yung pumuwersa doon, kaya makikita nyo po, may certain portion ng mga puro pulis yung nakasakay doon sa andas. Kasi sa kanila na po, nag-meeting prior, nakita ko sila father nandun sa may Plaza Miranda. After that, yun na yung iniutos. So, effective. Diba? Ang bilis. correct. Dahil pulis yung nag-manage, tinuro nila kung paano yung gagawin kasi walang hatak Wala. Puro tulak. Puro deboto yung Diba? tutulak. Oo. Siyempre yung mga deboto, hindi naman lahat tumutulak kasi talagang pinipilit nila sumampa. Pero yung mga pulis naman at yung mga balangay, kumbaga may target sila, kailangan yung andas ay makatapak na ng Plaza Miranda. Di ba? O, tsaka, maganda din yung ginawa nilang strategy this year doon sa Plaza Miranda. Naalala mo last time or sa previous years din, hindi mo basta maipapasok ng mabilis yung andas kahit nasa Plaza Miranda na. Actually, minsan nakakarating sa gilid, tapos hahatakay papunta sa gilid, matagal. Last year, dyan nagtagal partner, di ba? Actually, Sa Plaza Miranda. Pero, ito namang year na ipinatupad nila ngayon, kahit kasi wala pa yung andas, di ba? Binuksan na nila yung gate nung simbahan. And then, pinapasok na lahat yung mga estandartes, Yes, oo. yung ibang mga deboto na nakasunod doon, pinapasok na lahat. Actually, kung sumunod agad sila doon sa atas, di ba? Kanina na sinabi, ipasok na, umabante na lahat. Yung iba kasi hinihintay dumaan. Akala kasi nila, partner, hindi pwede yung estandarte dun sa loob. So natatakot sila. Nung sinabing, hindi po namin yan ipapahuli, sige, ipasok nyo na, hindi namin yan kukumpiskahin. Nagpasukan na. Nagdatingan na. Pero dun sa Villalobos pa lang, talagang kita mo yung pagganong-ganon na pa-zigzag na andar ng andas no? Pagdating ng Plaza Miranda, actually partner, bumilis, di ba? Kahit pa paano. At nakapasok agad ng simbahan. Ayan. At least, doon po sa report naman ng pamunuan ng Quiapo Church o ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno, wala naman mga major na incidents na nangyari doon sa kasagsagan, bukod doon sa mga medyo may mga minor injuries. Which is, ang una nang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Maynila na hindi nila ma-assure na wala talagang injury kasi mga deboto ho tayo, talagang pipilitin po sumampa sa andas. Kahit anong mangyari sa akin, basta makasampa ako, maipahid ko ng aking bimpo sa krus o kahit sa imahen, okay na ako. Imaginein mo nasa 8 million. Diba? 8 million, Steve, yung mga nagpunta. Combine na yun sa Luneta, sa Quirino Grandstand, dun sa ruta ng traslasyon, doon sa simbahan mismo. Sa dami nun, mahihirapan ka talagang kontrolin yun. Meron at meron, diba? Nung kausap namin si Father Robert Arellano, ang tagapagsalita ng Nazareno 2024, ang sabi niya, hindi po talaga maiiwasan, meron at meron. Pero,
sabi niya, hindi ito yung magpapahinto sa traslasyon. Kahit may mga sumasampa pa dyan, kahit may mga umaakyat pa rin pilit, naglalambitin pa rin, di ba, doon sa dulo ng krus. Di ba? Ang sabi niya tuloy pa rin po, uusad pa rin yung traslasyon. At least hindi tayo inabot ng 24 oras. 20 oras. Ito, official na binigay nila 4:41 a.m. nag-start, 1:26 a.m. ng January 10 natapos. So ang total po niyan do sa timer ng mismong Nazareno 2025 team ay 20 hours 45 minutes at 04 seconds. Yun. Oh, yun yung time nila. 20 hours and 45 minutes at 04 seconds. Last year, umabot lamang ng alas 8 kasi tapos na Oo. ng gabi. Diba? Si Kabayan natapos niya yung newscast niya TV Patrol. Diba? Sa TV Patrol, diba? Natapos yung newscast doon na, sakto, nakapasok sa loob. Pero ngayon, ang layo, medyo tumagal. Tsaka partner, bilib din ako dun sa nakikita mo nung pauwi tayo kanina, naglalakad tayo sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Quezon Boulevard, yung talagang tinambayan ng mga deboto. Simula Correct. umaga, madaling araw, hanggang matapos po yung traslasyon, doon po sila nakatambay. Yung iba po, doon na natulog, na naglatag na para makapagpahinga habang nakikinig po sa oras-oras na misa. Pag alis po ng mga deboto kanina, nakita po natin yung tumambad na mga basura, pero agad din pong Ang bilis. nilinis, agad, ng diba? MMDA at DPS. Pas, abante ka lang ng konti, malinis na yung sa unahan. Diba? Yung papuntang recto area, wala nang kalat. Sabi ko, Naka-dalawang very hakot good. agad, di ba? Oo. Maganda po yung ganun no? Pagkatapos ng activities, tapos din walang kalat. Kasi- Diba? Ano nga yung report mo nung una? Trashless. Traslasyon. Ayun. Pero Ayun yung oo. hinahabol. Pero hindi naman na-achieve yun. Pero kahit paano, kanina napansin Nalinis natin, agad. nalinis naman. Ayan. O paano? 5:24 ng madaling araw. Sa amin pong pagbabalik, higit 300 pamilya lumikas dahil sa ulang dulot ng shear line sa Cadiz, Negros Occidental. At pagtatayo ng bagong flood wall sa Samar. Mukhang sa inyo to saan kaya yan? Natapos na. Yan at iba pang balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape, kape, kape. Balita Balita, ang hatid ng Radyo 630 Balita. Kilalanin ang mga naghahangad na maging senador ng bayan. Kilatisin ang kanilang mga plataforma at programa. Kumilos para sa tunay at makabuluhang pagbabago. Ito ang Mandato sa Senado. Sa Issue Spotter, alas 5:30 ng hapon kasama sina Tony Velasquez Ano yung mga gusto mong malaman muna bago ka tuluyang mag-decide kung oo ka o hindi? at Carmina Constantino Ang hinahanap nila, masusolusyonan ang ating problema. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ginalingan ang weekday gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tuloy ang paghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod. Ang TV Patrol. Alas 6:30. Kwentuhan at balitaang dito mo lang eksklusibong malalaman. Hatid sa'yo ni Johnson Ikwento Mo. Johnson, ikwento mo. Kasama si Johnson Manabat. Alas 8 ng gabi. Galing ng Pilipino. Tips sa pag-angat ng kabuhayan at showbiz chikahan. Hatid ng Showbiz Sidelines. Alas 9 ng gabi. Kasama sina Owl Pass and Jaiho. Siksik ang saya ng gabi mo kapag dito nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Deserve mo talagang magkaroon ng panalong diskarte. Inspirasyon at gabay nyo sa pagmamanage ng inyong kaperahan para tayo ay umahon. Marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kaperahan. Kasama sina May Valle Siniza Siyempre dapat panalo ang diskarte mo sa buhay para umahon ka. at Salve Doplito. Lagi naman tayo may pinagdadaanan sa buhay from time to time. Okay lang yan. Yes. Kaya tutok na tuwing linggo, 9:30 a.m. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha
sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghihiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maliwanag, masaya, puno ng pag-asa. Simulan natin ang linggo na puno ng inspirasyon. Ganyan ang umaga kapag kasama mo si Michael Angelo Lubrin sa Sunny Side Up. Tuwing linggo, alas 4 ng umaga. Napakikinggan sa Radyo 630 at napapanood sa Teleradyo Serbisyo. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber. 091927833000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. Alauna ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga haka-haka tungkol sa mga isyu ng bayan. Antemano, bibigyang linaw. Ano naman po ang komento dun sa sinasabi naman ng ilan na lumalabas na mga issues? Kumpirmadong mga kasagutan. Antemano, ibabalita. Hihingi lang po kami ng update. Ano na po ang pinakahuling utos sa atin? Balita Antemano kasama si Robert Mano tuwing Sabado alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Hataw ang saya sa hating gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Wala nang gabing malamig kapag sumunod sa tips ni Coach V. Vanessa Antonio sa Love Connect. Alas 10 ng gabi, masasayang alaala ng nakalipas ang ating babalikan sa Remember Your Music. Martes hanggang Sabado, alas 12 ng madaling araw, kasama si Kuya Dan Capusyon. At tuwing linggo, tips at usapang pangrelasyon at mag-asawa. Ang tututukan sa Private Talks. Kasama sina Aimee Estareja at Dr. Lulu Marquez. Alas 12 ng madaling araw. Kumpleto ang hating gabi mo kapag kasama mo ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ikinig. Nagbabalita. Naghahatid ng serbisyo publiko. Yan si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Alas 5:30 ng madaling araw, balikan po natin ang mga headlines sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Traslasyon ng Jesus Nazareno ngayong taon, tumagal ng halos 21 oras. Mahigit 700 deboto na sugatan o may inindang karamdaman sa gitna ng traslasyon. Mahigit 1,000 ipinagbabawal na gamit na kumpiska sa mga deboto. Sa lalawigan, higit 300 pamilya lumikas dahil sa ulang dulot ng shear line sa Cadiz Negros Occidental. At sa balitang sports, Kai Soto hindi makalalaro ng mahigit 6 na buwan dahil sa injury. Sa oras po nating alas 5:31 na madaling araw, ratsaraan po natin ang mga balita sa lalawigan. Ratsada ng Radyo 630 Balita. Unahin po natin sa Negros Occidental, inilikas ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasa higit 300 pamilya o katumbas ng 1,200 individual matapos ang pagbaha dahil sa walang tigil na ulan dulot ng shear line sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Cadiz. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang Villa Sagrado sa Barangay Burgos, ilang bahagi ng Barangay Kaduhaan, Purok Ubos, Hacienda Bayabas, Hacienda Carmen, Troso Bridge, Barangay Daga, ilang lugar sa Purok Lagasan, Barangay Tinampaan,
Villa Luisa, Barangay Luna, Barangay Mabini, Barangay Kabahog. Apektado naman ang Umapog Bridge, Crossing Paho at Uso Bridge. Samantala, nagsimula na rin magsibalikan sa kanilang bahay ang ilang apektadong residente. Radyo 630 Balita. Sa Samar naman, nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagbuo ng flood control structure sa Barangay Minda sa lungsod ng Gandara. Ayon po sa DPWH Region 8, ang bagong tayong 200-meter na flood wall ay makakatulong para maiwasan ang pagbaha sa lungsod at malabanan ang epekto nito sa komunidad. Nagkakahalaga ng higit 40 milyong piso ang proyekto na pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Nagpasalamat naman ang ilang residente sa DPWH sa pagbibigay prioridad sa kanilang kaligtasan at proteksyon sa mga sakuna. Nakarating kami dito. Malapit sa amin yan. Itong Gandara? Lagi kong naradaanan yan. Kasi Santa Margarita, nice. Samar, di ba? Santa Margarita, Samar, Gandara, papuntang Katbalogan. Ayun. Lagi nadaanan Balogan, yan. lagi ako nandyan nun. Tingnan natin yung Very good, flood diba? control At least project safe na yan. yung mga residente. Sige, titignan natin yan. Dadaanan natin yan. Mag-picture ka, ha? Babalitaan ko kayo. Mag-picture ka. Alam ko palipad ka. Pero sana maayos successful yung proyekto yan kasi malaking tulong nga po doon. Lalo't karamihan po sa mga residente doon ay malapit sa coastal areas. I see. Oo, Okay, pero tignan natin. Sana successful. Radyo 630 Balita. Umuhupa na ang baha sa dalawang lungsod sa Bicol Region na nakaranas ng matinding pag-ulan dulot ng shear line. Sa Sorsogon City, sinabi ni DRMO Head Luisito Mendoza na higit 1,000 pamilya ang inilikas sa 22 barangay na binaha. Inabisuhan din ni Mendoza ang publiko na manatiling alerto kung sakaling magkaroon muli ng malakas na buhos ng ulan. Samantala, nagsibalikan na rin sa kanilang tahanan ang higit 100 pamilyang inilikas sa 8 barangay na nalubog sa baha sa Legazpi City. Patuloy ang sinasagawang assessment sa iniwang pinsala ng pagbaha sa agrikultura at infrastruktura sa mga naapektuang lungsod. Radyo 630 Balita. Ratsada. Probinsya. Police Regional Office Bicol handa na para sumuporta sa pagsisimula ng election gun ban ng COMELEC. Nagbabalita at nagseserbisyo si Jonathan Maestrado. Jonathan. All systems go na ang Police Regional Office Bicol para sumuporta sa pagsisimula ng election gun ban ng Commission on Elections sa linggo, 12 ng Enero. Ayon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, nakipag-ugnayan na ang mga lokal na pulisya sa election officers para sa isasagawang mga checkpoint. Paalala nito sa mga motorista, sumunod sa otoridad, lalo't visual o ocular search lang ang gagawin. Pero sanayan niya ang mga pulis sa pagkilatis ng motorista may itinatagong kontrabando o ginagawang ilegalidad. Sa mga nakakotse, hindi anya kailangang bumaba. Dapat lang buksan ang ilaw, i-roll down ang bintana at magalang na sagutin ang tanong ng pulis o sundalo. Hindi anya pwedeng ipilit ng mga ito na buksan ang trunk ng kotse o utility box ng motorsiklo maliban kung may hawak na search warrant. Sa datos ng PNP Bicol, mahigit 1,200 surrendered at confiscated na loose firearms ang natipon sa rehiyon noong isang taon. Samantala, sinabi ng opisyal na wala sa Bicol ang kahit isa sa 5 private armed groups o PAGs na una nang sinabi ng Campo Crame na minomonitor ng PNP. Maaga pa rin naman anyang magrekomenda ng mga lugar bilang areas of concern o dapat isailalim sa kontrol ng COMELEC dahil sa matinding political rivalry. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Thank you, Jonathan. Radyo 630 Balita. Sa Misamis Oriental, arestado ang 31 anyos na babae na illegal recruiter sa bayan ng Talisayan. Lumalabas sa investigasyon na dati nang nakulong ang suspect na si alias May dahil sa illegal recruitment pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Nasa kustodiya ng Talisayan Municipal Police Office ang naturang suspect. Radyo 630 Balita. Ratsada. Probinsya. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasamsam ng pulis sa Mandaue City. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Ani Perez. Ani.
Tinutugis na ng pulisya ang pinagkukunan ng droga ng isang alias Mon na kuhanan kamakailan ng nasa 1.5 kilos ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa barangay Subang Dako, Mandawi City. Isinilid ng sospek ang kontrabando sa mga plastic packaging at itinago sa kanyang bag. May halaga itong 10.2 million pesos. Batay sa investigasyon ng Mandawi City Police, nasa 2 hanggang sa 4 na kilong shabu ang kanyang naibibenta kada buwan. Kabilang sa lugar ng kanyang operasyon ay ang Mandawi City at ang mga bayan ng Konsolasyon at Liloan. Tinitignan ng otoridad na ibinagsak ang malaking halaga ng droga para sa pagdating ng madaming bisita para sa Sinulog Festival. Dati na din anyang nahuli ang sospek sa Cebu City dahil pa din sa pagbibenta ng illegal na droga pero temporaryong nakalaya matapos makapagpiyansa. Isa sa ilalim na siya ngayon sa investigasyon habang pinaghahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban kay alias Mon. Kaserbisyo mo sa Cebu, Ani Perez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Thank you, Ali! Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Mag-ina dead on the spot matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa Davao City. Nagpabalita nagsaserbisyo si Ernel Tokmo. Ernel. Dead on the spot ang 19 anyos na ina pati na ang 1 taong gulang nitong anak na lalaki sa aksidente ng motorsiklo sa Barangay Marilog proper, Davao City, Miyerkules ng gabi. Sugatan naman ang padre de pamilya ng mga biktima na driver ng motorsiklo. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, binabaybay ng 2 sasakyan ng Davao Bukidnon Road pero magkasalungat ang kanilang direksyon. Pagdating sa pakurbang bahagi ng kalsada, napadpad sa lane ng van ang motorsiklo kaya ito sumalpok. Ikinustudiya na ng pulisya ang driver ng van habang patuloy ang kanilang investigasyon sa aksidente. Kaserbisyo mo sa Davao, Ernel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Ernel Tokmo. Radyo 630 Balita. Oras natin, 39 na minuto makalipas ang 5 na madaling araw sa Batangas. Patay naman ang 55 anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa barangay Poblasyon sa bayan ng Padre Garcia. Kinilalang sospek na si Lamberto Lolong Jr. na binaril ng hindi pa nakikilalang salarin na nakatakas lula ng kanyang motorsiklo. Na-recover ang 4 na 45 caliber cartridge cases sa pinangyarihan ng krimen sa Rosario, Batangas naman. Dead on the spot ang 54 anyos na magsasaka matapos barilin ng kanyang pinsan sa Barangay Puting Kahoy. Sa investigasyon, bibisitahin sana ng biktimang si Isagani Capilla ang kanyang mga punong mangga. Nang mangyari po yung insidente, patuloy ang investigasyon ng pulisya para matugis ang nakatakas na salarin at matukoy ang motibo sa krimen. Radyo 630 Balita. Sa Batangas pa rin patay ang 2 negosyante matapos barilin habang naniningil ng pautang sa Barangay Banyaga sa bayan ng Agoncillo. Kinilala mga biktima na sina Eugene Petil at James Clerk Asuncion kung saan natagpuan ang 2 na may tama na bala at nakahandusay sa labas ng isang kubo. Ayon sa PNP, planado ang pagpatay sa mga biktima. Na-recover ng pulisya ang kalibre 45 na baril, cellphone at sasakyan ng mga biktima. Naaresto na ang mga suspect sa follow-up operation na maharap sa kasong double murder. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Lalaking pinaniniwala ang nalunod sa ilog matapos tumalon sa sinasakyang bangka sa Isabela. Natagpuan na. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Haris Julio. Haris. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan na si Arman Ringor La Puebla. Nakita ang kanyang bangkay sa bahagi ng ilog kung saan siya pinaniniwala ang nalunod matapos na tumalon mula sa bangkang sinasakyan. Sa investigasyon, pinasok umano ng tubig ang bangka at dahil sa pangambang lulubog o tataob ito ay tumalon umano sa ilog si Arman. Lumangoy siya papunta sa Pampang pero hindi na nakarating doon. Marunong naman daw lumangoy si Arman pero posibleng hindi nakayanan ang malakas na agos ng tubig. May kalaliman din ang ilog ng mga oras na iyon. Galing umano sa trabahong paglilinis ng tabako si Arman at pauwi na nang nangyari ang insidente.
Kaserbisyo mo sa Isabela, Haris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Haris Julio. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo, alas 5:42 ng madaling araw. Magandang umaga po sa ating mga viewers po, no? Sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Abay, napakaaga ninyo. Kayo po ay 9.3 million na agad. Bukod po dyan, syempre, magandang umaga po sa ating mga kaserbisyong nakikinig po sa Radyo 630, 630 kHz AM band. Good morning, good morning. Happy Friday and happy weekend bukas. At syempre po, good morning po kay Elsa Mamnuluyo. Ma'am Elsa, good morning, good morning. Good morning. Okay, sa imo. Syempre po kay Zosimo Gasmin, Mayapayabak. At syempre po sa ating mga kaserbisyo dyan sa Cavite, Laguna at sa Santa Margarita, Samar. Naghihiling. Good morning mga pengaga, Kuya Romjer. Kita Kits. At syempre po kay Edwin Canlas, good morning po. Kay Nona Damian, kay Kiang. At sa iyo po itong mga iba pating mga kaserbisyo na patuloy na nakikinig at nanonood sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sa oras po natin alas 5:43, bago po yan, batiin po natin muna ang aming boss, executive producer ng Radyo 630 Balita. Happy birthday, Sir Ross Gadi! Happy birthday! Kung saan po kayo na ngayon, sana po sa Lunes makatikim kami ng pansit. Kasi dapat pag birthday, walang tumatakas Tradisyon na ng kumpanya natin yan. Pag may birthday, kailangan may pansit dito. Hindi pwedeng wala. Kahit man lang pandesal at kape. Kailangan makarating po sa amin dito. Ano po, Sir Ross? Sa Lunes, sisingilin po kayo ni Arthur. Dahil sa sumali sa inyo ngayon, siya po nag-executive producer. Pero dahil devoto naman po siya, kahapon nga po, ang alam ko, sumama siya sa translasyon, no? Kaya, happy birthday, Sir Ross! Sana po, humabang inyong buhay. At kita-kits po tayo sa Lunes. Abangan po namin ang inyong papansit! Happy birthday! Alas 5:44. Mga serbisyo dyan lang kayo, ha? Sa amin pong pagbabalik. Vic Soto, nagsampa ng kaso laban kay Daryl Yap dahil sa bagong pelikula ng direktor. Ito yung kontrobersyal, At ilang mambabatas na nawagang pakinggan ang sentimiento ng publiko hinggil sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga detalye sa magbabalik ng Radyo 630 Balita. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Naglilingkod, nagmamahal, nakikinig, nananawagan. Radyo 630 para sa mamamayan, para sa pamilya, anumang pangangailangan. Hey, hey! Radyo 630 para sa mamamayan. Radyo 630, Radyo 630, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630. Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musikang hatid sa inyo ng Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Be uniquely you. Feelings of hindi worthy or baka akala niya hindi siya mahal. Safe kang mag-share dito. May makikinig at gagabay sa'yo. Ito ang bumabagabag sa akin. Samahan si Teacher Tina Zamora. Ang tamang ginawa mo ay sinabi mo ang nararamdaman mo. Sa Safe Space. Sabado, alas 3 ng hapon. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maliwanag, masaya, puno ng pag-asa. Simulan natin ang linggo na puno ng inspirasyon,
Ganyan ang umaga kapag kasama mo si Michael Angelo Lubrin sa Sunny Side Up. Tuwing linggo, alas 4 ng umaga. Napakikinggan sa Radyo 630 at napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Ang puntahan ng bayan pagdating sa traffic updates, presyo ng bilihin at lagay ng panahon. Teleradyo Serbisyo. Napakikinggan sa Radyo 630. Napapanood sa Sky Cable at mahigit 200 cable operators nationwide. Napapanood din sa TFC at sa I Want TFC. Ginalingan ang weekday gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tuloy ang paghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod. Ang TV Patrol. Alas 6:30. Kwentuhan at balitaang dito mo lang eksklusibong malalaman. Hatid sa'yo ni Johnson Ikwento Mo. Johnson, ikwento mo. Kasama si Johnson Manabat. Alas 8 ng gabi. Galing ng Pilipino. Tips sa pag-angat ng kabuhayan at showbiz chikahan. Hatid ng Showbiz Sideline. Alas 9 ng gabi. Kasama sina Owl Pass and Jaiho. Siksik ang saya ng gabi mo kapag dito nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ikaw rin pwedeng magtagumpay sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Aprubia. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mahahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ng kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? O, yun kasi po yung isyu. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat dumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin Alchico at Doris Bigornia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Isang pagsiservisyo, tuloy-tuloy ang pagbabalita kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass sa Radyo 630 Balita. Alas 5:50 na madaling araw, nagsampa ng patong-patong na kasong cyber libel ang aktor na si Vic Soto laban kay Daryl Yap dahil sa bagong pelikula ng direktor. Sa inilabas na teaser ng pelikula, inilarawan si Soto bilang rapist ng dating artistang si Pepsi Paloma noong 1980s. Nakasaad sa reklamo ni Soto na hindi nagbibigay ng karapatan ng free speech para makapanira ng reputasyon. Aabot sa 35 million pesos ang hinihinging kabayaran ng aktor dahil sa exemplary at moral damages. Bukod dito, sinabi ng abogado ni Soto na si Attorney Buco de la Cruz na naghain na rin ng reklamong kampo laban sa mga individual na nag-share ng mga post ni Yap na may kaugnayan kay Soto. Naglabas naman ang pahayag ng direktor at sinabing handa siyang harapin ang mga reklamo. Nanindigan din si Yap na may batayan ang mga detalye ilalahad sa pelikula at hindi gawa-gawa lamang o nakabatay sa mga sabi-sabi. Radyo 630 Balita. Nakalaya na mula sa National Bureau of Investigation ang aktres at komedyanteng si Rufa May Quinto matapos makumpleto ang 1.7 million pesos na piyansa sa 14 na kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Hindi natapos ni Quinto noong Martes ang proseso matapos makaramdam ng pagkahilo at pagsisuka dahil sa tumaas na blood pressure. Nanawagan naman ang abogado ni Quinto na si Attorney Mary Louise Reyes na iwasan ng publiko ang panguhusga gamit ang hindi tama o hindi kumpletong impormasyon kaugnay ng kaso ng aktres.
Humarap na rin kahapon sa korte si Quinto para sa pagdinig kaugnay ng mga kaso pati ang isa pang akusadong si Nery Naig Miranda. Naniniwala ang ilang mababatas na dismayado ang karamihan ng mga Pilipino sa pagtupad ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tungkulin bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Naniniwala si La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega na pinapakita ng survey ang pagkawala ng tiwala ng publiko kay VP Duterte. Para naman kay Zambales 1st District Representative Jay Kung Hoon, malinaw ang pagkabigo ng mayorya kay Duterte dahil sa iba't ibang isyu gaya ng paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Akbayan Party List Representative Percy Sedanya na nilalarawan ng survey ang kagustuhan ng publikong mapanagot ang mga mapang-abusong opisyal ng gobyerno. Nakabinbin ngayon ang 3 impeachment complaint na inihain ng iba't ibang grupo laban kay Vice President Duterte habang may isa pang posibleng ihaing reklamo ngayong linggo. Hindi kudeta ang solusyon sa mga problema ng Pilipinas. Yan ang paalala ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. sa publiko. Para kay General Browner, mas mabuting iboto ng mga Pilipino mga tamang kandidato ngayong halalan para umunlad ang bansa at mawala ang isyong inirereklamo. Samantala, inihayag naman ng AFP Chief na nag-uugnayan ng COMELEC at hukbo para sa election season. Katuwang ng AFP ang pulisya para sa transportasyon ng mga election materials at pagprotekta sa mga tauhan ng poll body. Bukod dito, tinutuguran din ng mga sundalo ang iba pang issue na may kaugnayan sa halalan gaya ng private armed group, mga peace spoiler at iba pa. Halos 30,000 barangay na sa bansa ang dineklarang drug-free ng Philippine Drug Enforcement Agency ayon sa PDEA. Isinailalim sa Barangay Drug Clearing Program ang mga lugar at binirepika ng komite ng programa bago may deklarang drug-free. Binubuo ang komite ng mga kinatawan ng DILG, PNP, DOH at mga LGU. Sa datos ng PDEA, higit 6,000 barangay pa ang drug affected dahil sa pagkakaroon ng mga persons who use drugs o PWUDs, mga pusher, drug den maintainers at iba pa. Noong 2024 naman, higit 1,000 mga barangay ang tinanggalan ng drug affective status at inaideklarang drug cleared ang ilang lungsod at munisipalidad. Kaserbisyo Balita Live Report. Aabot sa 45 milyong pisong halaga ng smuggled na ukay-ukay na kumpiska sa magkaiwalay na operasyon sa Bulacan. Nagbabalita at nagsiserbisyo si Marlene Padiernos. Marlene, good morning. Good morning, Robert at Steve. Nakumpiska ng mga tauhan ng CIDG ang aabot sa 45 million pesos na halaga ng smuggled na ukay-ukay sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa May Kawayan, Bulacan. Resulta ito ng pagkapatupad ng kasagsagan ng Oplan Mega Shopper ng mga operatiba sa bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling. Nakumpiska ang nasa 23,614 bundles ng assorted used clothes, isang truck, mga business documents at iba pang mga personal na gamit tulad ng mga pasaporte at identification cards. Arestado naman ang mga suspect na kinalalang sina alias Sean at Liang at 3 iba pa na ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 4653 o batas na nagbabawas sa commercial na pag-aangkat ng mga gamit na kasuotan at basahan. Ang mga suspect at mga ebidensya ay nasa kustudiyan na ng CIDG Regional Field Unit 3 para sa karagdagang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Kaserbisyo mo sa Campo Crame, Marlene Padiernos para sa Radyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Bucor planong ilaan sa rehabilitasyon ng mga custodial facility ang aumento sa budget ngayong taon. Nagbabalita nagsaserbisyo si Nico Bagsik. Nico. 18% ang tinaas ng budget for operations ng Bureau of Corrections mula sa nailaang national budget para sa kagawaran. Ayon sa pahayag ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., plano nilang ilaan ang bahagi ng budget para sa rehabilitasyon ng mga custodial facilities sa bansa para ma-decongest o mabawasan ang mga bilanggong nagsisisikan sa mga penal farms sa bansa. Kasama din ang paglalaanan ng budget ang pondo para sa hygiene ng special provision
para sa tulong pinansyal sa mga kawani ng Bucor tulad ng 20 kilong in-kind na bigas kada buwan. Sa kabila nito, inamin ni Katapang na ang plano para sa modernisasyon at restructure ng Bucor ayon sa RA 10575 ay pansamantala munang maaantala dahil sa mas maliit na nila ang budget para dito. Kaserbisyo mo sa Bureau of Corrections, Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630. Maraming salamat, Nico Bagsik. Radyo 630 Balita. Happy weekend! At dyan na po ang Radyo 630 Balita ngayong... Teka, bago ka mag-bye-bye, pasalamatan lang natin yung nakatulong natin kahapon. Oo, si yung tumulong Kuyang. sa atin. Kaya po kahit na nawalan tayo ng signal, cellphone signal or kung ano man, nagawan po ng magic. Nakapag-report kami doon sa may Plaza Miranda, sa paligid ng Quiapo, doon sa Pinwestuhan mong Villalobos, doon sa bukana ng mga deboto. Kasi naghiwalay tayo, Napakatagal partner. doon. Nandun ka Yes, sa, kaya nga. nasa Villalobos ako, medyo nagkakagulo yung pila doon. Diba? Pero nagawa namin makareport, magic. Pasalamatan lang namin si Kuyang Aldrin Barreyo. Thank you, Kuyang Aldrin. Thank you ha, sa buong team ninyo ha. Maraming salamat. Naging successful po ang coverage po ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo sa Traslasyon po 2025. Maraming salamat po. At yan na po ang Radyo 630 Balita ngayong Biyernes, January 10, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa cable social media I1 TFC. Ako po si Steve Raz. Nagbabalita anumang oras. Naririnig din tayo sa DWPM Radyo 630 sa Mega Manila. Ako naman si Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo, Antimano. Siyempre, susunod na po ang napakagandang dilag. Ano kayang costume? Ang masasabi ko ngayon, ang napakatamis na dilag. Ay, diba? fresh. Ang masarap kagatin na dilag. Diba? Kung bakit ko sinabi yan, abay, abangan nyo po sa paglabas nila maya-maya lamang. Susunod na po ating Doris Bigornia at siyempre, ang ating Alvin Chico na nasa Quiapo rin. kagabi. Diba? Magkatabi Nasa kami, Quiapo rin partner. kagabi. Ano ba sinasabi ko? Nawala tuloy ako, sorry. Nasa Quiapo kagabi na may mga... Ayan, sabi ko sa'yo, ang tamis, di ba? Ang sarap kagatin. Kailangan ng pagkain. Parang ang sarap ng mani. Parang ang sarap ng mani yung mani ni... Ano yan? Ano ba yan? Sesame seed? Oo, alam mo mani. Tama, di ba? Sabi ko sa'yo, di ba, masarap kagatin. Manamis-namis. Ay, sarap. Parang gusto ko nga. Susunod na po ang Gising Pilipinas! Happy weekend! Happy weekend! Tulog na tayo. Let's go! Walang mintis ang pagsiservisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Raz. Sa Radyo 630 Balita. Ito